Alauna na ng madaling araw, antok na si Yumi at ngalay na ang kanyang balakang. Gusto na niyang umuwi pero hindi pwede dahil mayroon pa siyang customer na kailangang i-entertain. Naghihikab na ininom niya ang huling bote ng Ladies Link na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Yumi, inaantok ka na. Babayaran ko na itong mga ininom natin. Pagkatapos, sumama ka sa akin sa labas. Mag-check-in tayo sa hotel. O kung gusto mo naman, para mas komportableng labing-labing natin, isasama kita sa bahay ko. Medyo bastos na sabi ni Harvey. Naiidita ni inubos siya ang alak at galit siyang umirap. Harvey, alam mo naman na hindi ako nagpapa-take out. Hanggang pag-table lang ang kaya kong gawin. Tumawa ng mahina si Harvey at umismid. Yumi, prostitute ka. Pero kung umasta ka, tinalo mo pa ang 16 years old na virgin. Anyway, naiintindihan ko naman ang ibig mo sabihin. Sumabay ka na sa akin pag-uwi. Hiyahatid na kita sa bahay mo. Madaling araw na. Wala nang namamasadang jeep. Baka mapagtripan ka pa ng mga adik sa kanto. Thank you so much, Harvey. But no, I can go home by myself. Formal na sagot niya. Halos lahat ng kanya mga customer ay gusto siyang ihatid sa bahay. Pero hindi siya pumapayag dahil alam niyang sa motel siya dadalhin. Mahirap lang siya at hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi siya tanga at uto-uto. Alam niya kung sino ang tao na pwede niyang pagkatiwalaan at kung sino ang tao na gusto siyang gamitin. Dadamputin na sana niya ang kanyang shoulder bag na nakapatong sa ibabaw ng mesa pero hindi niya nagawa dahil hinablot ni Harvey ang braso niya. Napangiwi siya dahil sobrang higpit ng pagkakahawak dito sa kanyang braso. Harvey! Ano ba? Let me go! Bitawan mo ang braso ko! Galit at malakas sa sigaw niya upang marinig ng inaantok na bartender. Stop screaming, Yumi! At huwag kang mag-iskandalo. Dahil kung hindi mo susundin ang utos ko, gagawan ko ng gripo itong tagilidan mo. Mahina, pero nakakilabot na bulong ni Harvey sa kanan niyang tenga. Nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan nang maramdaman niya ang nakatutok na balisong sa kanyang tagiliran. Nanginginig sa takot at naluluha na tumango siya ng sunod-sunod. Very good, Yumi. Kailangan lang pala na daanin ka sa Carino Brutal para sundin mo lahat ng utos ko. Nakangisi na bulong nito. Nanggigigil siya kay Harvey. Gusto niya itong sampalin ng paulit-ulit at gusto niyang sipain ang betlog nito. Ngunit hindi siya makagalaw dahil sa balisog na nakatusok sa kanyang tagiliran. Inakbayan siya ni Harvey at hinila palabas ang Nimbo Bar. Walang pakialam ang mga empleyado kahit nakikita ng mga ito na nasasaktan siya dahil isa siyang GRO. Isang hakbang na lang sana ay makakalabas na sila ng pinto, ngunit napatigil sila sa paghakbang nang humarang ang maskuladong lalaki sa gitna ng pinto at walang kaabog-abog na sinuntok si Harvey sa muka. Parang tinibang sagi na bumagsak si Harvey sa sahig, sinipay niya ito sa betlog at tinapakan niya ang dalawa nitong palad. You can slap him 100 times if you want to, miss. Nakakakilabot na utos sa kanya ng estranghero. Ha? Nakanganga na anas niya. Yeah, I'm serious. You can slap him. Para naman makaganti ka sa mga katarantaduhan na ginawa niya sa'yo. Walang kagatol-gatol na sagot ito na para bang magpiprito lang siya ng manok. Nakaramdam siya ng takot dahil sa nakakatakot itong aura at intimidating na boses. Hindi niya alam kung pangit pa ito o gwapo dahil nakasuot ito ng face mask. Mister, maraming salamat sa tulong mo. Sige, hanggang sa muli natin pakikita. Paalam! Nakangiti na tumalikod siya pero hindi siya nakahakbang dahil umakbay sa balikat niya ang mapintog nitong braso. Mayumi, mas mapapanatag ang kalooban ko kung ako mismo ang maghahatid sa'yo pa uwi. Sa Diyosong wika ng lalaki at bigla siyang pinasan. Ipinasok siya sa loob ng black sports car na nakaparada sa gilid ng kalsada.
Nakanganga at nagtataka na tinitigan niya ito ng masama at dinuro sa muka. Close your mouth, Mayumi. At wag mo kong tignan na para bang isa akong masarap na pagkain. Malumanay na wika ng lalaki. Nahihinigan niya ang amusement sa tono ng boses ito. Umirap siya at naiinis na itinulak ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi mabuksan dahil nakalak. Please, open this damn door. Bababa ako. Dahil wala akong karapatan na ihatid ako pa uwi dahil hindi kita kilala at lalo namang hindi kita boyfriend. Kaya pwede ba? Huwag ka umakto na close tayong dalawa. Nakatikwas ang kilay na pagtataray niya. Yes, Mayumi. You are right. I am not your boyfriend and you don't know me, but I will tell you right now na ako ang future husband mo and I will be the father of your child. O para mas masarap pakinggan, I will be the father of our kids para marami. Pilyong sagot ito habang ipinapasok ang susi sa keyhole ng sasakyan. Kinilabutan siya at nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan. Nakaligtas nga siya kay Harvey. Ngunit bihag naman siya ngayon ng isang estrangherong lalaki na sumisigaw na panganib. Ang nakakatakot itong aura. Alam niya na mapanganib ang lalaki dahil sa perpekto nitong figura at malagong na boses. Nag-sign of the cross siya na umistart ang sasakyan. Gusto niyang tumalon sa bintana para makatakas. Ha! Sus Mariosep! Nanginginig sa takot na sigaw niya na lumapat ang kamay ng lalaki sa nilalamig niya mga braso. Relax, Mayumi. I won't hug you and I will never ever hurt you. Ikakabit ko tong seatbelt sa katawan mo para hindi ka mauntog. Nakabungis-ngis sa sabi ng lalaki at kumindat ito ng 2 beses. Ako na magkakabit. Kaya ko naman eh. Nanginginig na sagot niya at natatalanta na inaagaw niya ang seatbelt sa kamay nito pero ayaw nitong bitawan kaya naiirita na kinagat niya ang mahaba nitong daliri. Ow! Malakas sa sigaw ng lalaki pero hindi pa rin ito binitawan ang seatbelt. Mayumi, umayos ka ng upo kung ayaw mong kagatin ko ang pilya mong labi. Umupo siya ng tuwid at itinikom niya ang kanyang bibig. Gusto niyang bunutin lahat ng makapal nitong kilay para mabawasan ang kayabangan nito pero hindi niya magawa. Mayumi, simula bukas, hindi ka na papasok sa Limbo Bar. Hindi ka na rin maglalabada kay Aling Carmen dahil gusto kong pumasok ka sa mamahaling universidad. Nakatingin sa kalsada na paliwanag ng lalaki. What? Are you insane? How can you say that to me? Kilala ba kita? Kaibigan ba kita? Para manduhan mo ako ng ganyan na para bang ikaw ang ina ko. Isa pa, sino magpapakain sa pamilya ko? Kapag tumigil ako sa pagtatrabaho, at sinong Poncio Pilato na may bagad na kalooban ang magpapaaral sa akin? Galit at naiiyak na tanong niya. Oo, pangarap niya makapagtapos sa pag-aaral at gustong-gusto niya mag-resign sa bar bilang entertainer. Dahil babaeng mababa ang lipad ang tingin sa kanya ng mga tao. 2 weeks pa lang siyang nagtatrabaho sa bar, ngunit ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang nakakadiring bagay na dapat nang ibaon sa lupa. Upang hindi na umalingasaw pa ang nakakasuffocate niyang amoy sa mga babaeng may asawa. At para hindi na rin siya makapagkalat ng kativirus sa lipunan. Don't cry, Mayumi. Dahil umiiyak din ang puso ko kapag umiiyak ka. Umikting ang panga na komento nito. Ang corny ng joke mo ah. Hindi bagay sa'yo. Nagbuka kang trying hard na bilyonaryong tinitibi. Nakatikwas ang kilay na sabi niya. Kaya muling kumindat ang lalaki. Well, I'm the handsome billionaire na magiging guardian angel mo simula ngayon. At about sa tanong mo kanina, kung sino ang magpapakain sa pamilya mo at sino magpapaaral sa'yo, well, the answer is me. Walang kagatol-gatol na sagot nito. Ikaw naman, mister. To the highest level ka magbiro, ah. Alam ko naman na pinagtitripan mo lang ako, di pa? Umiiling na sagot niya. Ayaw niyang umasa sa himala. Mayumi, wala sa vocabulary ko ang salitang joke. Dahil lahat ang sinasabi ko sa'yo ay totoo. Handa akong tulungan ka sa lahat ng mga problema mo. Tsaka ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo
na hindi mo pwedeng tanggihan ang offer ko. Dahil oras na tanggihan mo ang offer ko, pahihirapan kita na sobra sa paraan na hindi mo magugustuhan. Nakakatakot na paliwanag ng lalaki, pero walang emosyon na makikita sa kulay hazelnut nitong mga mata. Napalunok siya ng laway at kinagat niya ang kanyang daliri. Manirisim talaga niya nakagatin ng kanyang hintuturo tuwing siya ay kinakabahan. Gusto niyang barahin ang lalaki. Gusto niya sabihin na hindi niya kailangan ang tulong nito. Ngunit improkita siya kapag ginawa niya ang bagay ni iyon dahil totoo naman na kailangan niya ng pera, pambayad sa utang, bill ng tubig, bill ng kuryente, at pambili ng pagkain araw-araw. Mayumi, bumaba ka na. Andito na tayo sa tapat ng bahay mo. Malumanay na utos sa kanya ng lalaki. Napasinghap siya nang tanggalin nito ang seatbelt na nakapulupot sa kanyang katawan. Hindi niya naramdaman ang paghinto ng sasakyan dahil lumilipad ang isip niya sa kalawakan. Teka, sandali. Paano mo nalaman ang address ng bahay ko? Hindi ko naman sinabi sa'yo, di ba? Yeah, you don't need to tell me about yourself because I already know everything about you. Casual na sagot ng lalaki at pinindot nito ang unlock button ng sasakyan. Nagmamadali siyang lumabas ng kotse, ngunit nagulat siya nang mauna nang bumaba ang lalaki. Kaya sumigaw na malakas ang isip niya na isa itong vampira. I'm not a vampire, Mayumi. I'm just a flexible man. Tumatawa na sabi ng lalaki at hinila siya papasok sa maliit na bakuran. Gusto niya sabunutan ang lalaki dahil feeling close ito at feeling may-ari ng bahay. Hey! Teka, sandali. Don't tell me na papasok ka sa loob. Natataranta na tanong niya at pinigilan itong maglakad. Yeah, sasama ako sa loob ng bahay mo. Why? Any problem? Inaantok na tanong nito. Oo naman no. Magagalit si mama kapag nakita niya may kasama akong lalaki. Dahil kabilin-bilinan niya na wag akong magbo-boyfriend at lalong bawal akong mag-asawa. Pero kung matandang mayaman na madaling mamatay, pwede. Well, ako naman ay binatang mayaman na matagal mamatay. Sa palagay ko naman ay magugustuhan ako ng mama mo dahil marami akong pera. Diretsa na saad ito at hinila siya papunta sa pinto. Give me the key para makapasok na tayo. Kanina pa ako inaantok. 3 a.m. na oh. Gising pa rin tayo. Naghihikab na wika nito. What? What the hell are you talking about? Nasa loob ng bahay ko ikaw matutulog. Pwede ba? Huwag kang umasta na close tayong dalawa. Dahil kahit first letter ng pangalan mo ay hindi ko pa alam. Naiinis na sigaw niya sa pagmumukha nito natatakpan ng face mask. Yes, we're not close. Kaya nga lumapit ako sa'yo para maging close na close tayong dalawa. Nakakainis na sagot ito. Babaklasin sana niya ang suot itong face mask pero hindi natuloy dahil bumukas ang pinto. Madilim ang anyo na pinagmasdan sila ni Mama Mila na bagong gising. Mayumi, umaga na. Bakit nauwi ka pa lang? Akala ko ba nagtitable ka lang ng mga customer sa bar? Bakit ngayon nagtitake out ka ng kapre? Walang paligay-ligoy na tanong nito. Mama, hindi ko po customer itong si ano. Good evening, Mrs. Mercado. Malumanay na bati ng lalaki at nag-alis ito na face mask. Muntik na siyang himatayin ng masilayan niya ang gwapo nitong muka dahil ito ang bilyonaryong may-ari ng Altavano Subdivision at madalas itong tumambay sa maliit na eskinita na squatter area. Kapitbahay, makinis ang mukha nitong balat, may malalim na dimple sa tigkabilang pisngi na parabang ang sarap tusukin. Matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata at maitim ang makapal na kilay. Hoy Mayumi, bakit inuwi mo dito sa bahay natin ang karatig bahay natin bilyonaryo? Magsyota ba kayo? Anong pangalan niya? Pasigaw na tanong ni Mama Mila. Mama, utal na sagot niya dahil hindi niya alam kung ano ang pangalan ng lalaki dahil suplado ito at ayaw makipag-usap sa mga tao. Mrs. Mercado, I am Kenzie Altavano, your daughter fiancé, and ako rin po ang boss ni Mayumi.
Nakangiti na pagsisinungaling ng lalaki. Fiancé? Boss? Mga salitang paulit-ulit na nag-e-echo sa loob ng kanyang utak dahil hindi niya alam na ito pala ang may-ari ng Limbo Bar. Last month, namatay ang papa niya sa loob mismo ng Royalty Condominium Building. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na inatake ito sa puso habang nagpupunas ng hagdan. Hindi siya naniniwala na inatake sa puso ang papa niya dahil may malaking bukol ito sa ulo na para bang pinukpok na matigas na bagay. Matalim na tinitigan niya sa mga mata si Kenzie bago siya tumalikod. Pakisarado ng pinto paglabas mo. I already told you, Mayumi, na dito ako matutulog sa bahay mo. Bukas ako uwi dahil inaatok na talaga ako. Fine, suit yourself. Matulog ka sa sahig na walang latag. Napakalapit naman kasi ng bahay mo. Pero bakit ay mo umuwi? Naiirita na tanong niya. Anak, bakit mo inaaway ang fiancé mo? Wala naman siyang ginagawang masama. Nakasimangot na wika ng mama niya at kinurot siya sa tagiliran. Gusto niya sabihin na hindi niya fiancé si Kenzie at baka may kinalaman ito sa pagkamatay ng papa niya pero hindi niya magawa. Sige na, Kenzie. Matulog ka na raw sa kwarto ni Mayumi para hindi ka kagatin ng lamok. Paano ako, Mama? Saan ako matutulog? Huwag mo sabihin na sa banyo ako matutulog. Nakatalong ko sa bowl. Ikaw talagang bata ka? Napakapiloso pa mo, ah? Natural, doon ka matutulog sa loob ng kwarto ko. Hala, sige, lakad para makapagpahinga na tayo. Wala siyang nagawa nang hinlahin siya ng mama niya papasok sa loob ng kwarto. Nagising si Mayumi dahil sa malakas na halakhak na nagmumula sa kusina. Tinatamad at naghihikab na pumunta siya sa kusina. Good morning, my lovely wife. Nakangiti na bati ni Kenzie at bigla siyang niyakap sa bewang. Itinulak niya ito at pinitik ang labi ito nang akma siyang hahalikan dahil hindi pa siya nagsisipilyo. Wife, why did you push me? You don't want my morning kiss? Nakalukot ang ilog na tanong nito. Nakasimangot na umiling siya upang hindi nito maamoy ang kanyang hininga. Wife, why didn't you speak? May paningaw ka ba? Masakit pa ang ngipin mo? O baka naman hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapaniwala na fiancé mo ko? Kumikindat na tanong nito. Che, hindi ako nagsasalita dahil hindi pa ako nagsasipilyo. Teka nga, bakit hindi ka pumuwi sa bahay mo? Tanghali na. Masungit na tanong niya. I don't wanna go home without you, my lovely wife. Because I promised to myself last night na hindi ako uuwi sa bahay kapag hindi kita kasama. Malambing na sagot ni Kenzie at nakangiti na sumubsob ito sa maputing ang leeg. Kaya nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan. Wifey, ang bango-bango mo kahit hindi ka pa nagsisipilyo at kahit na may muta ka pa sa mga mata tapos may tuyong laway na nakadikit sa pisngi mo. Malanding bulong nito sa kanang tenga niya. Nanginig ang kanyang batok na sumahid sa balat niya ang mainit itong hininga. Nako! Kayong dalawa! Tama na ang harutan ninyo! Dumulog na kayo dito sa lamesa, kakain na tayo! Kinilig na inutos sa kanila ni Mama Mila. Sandali po, Mama. Magbabanyo po muna ako. Puputok na po kasi ang pantog ko eh. Namumula ang pisngi na sagot niya habang kinukurot niya ang bewang ni Kenzie para bitawan nito ang sexy niyang bewang. Nakangisi na hinalikan siya ni Kenzie sa pisngi bago siya nito pinakawalan. Tumakbo siya papasok sa loob ng banyo at humihingal na isinarado ang pinto. Pinagmasdan niya ang kanyang mukha sa maliit na salaming nakadikit sa dingding. Kenzie, wala akong muta at wala akong tuyong lawi sa pisngi. Naiinis sa bulong niya. Ano naman ngayon, Mayumi? Kung mabango ang hininga mo at may muta ka at tuyong laway. Big deal ba yun? Di ba hindi naman? Don't tell me na crush mo si Kenzie. Kaya gustong mabango at maganda ka sa paningin niya? Nanunukso na tanong ng kanyang isipan. No way! Hindi ko gusto si Kenzie. Oo, nagtatrabaho ako sa bar pero hindi naman ako cheap. Nakaismid na wika niya habang nagsisipilyo. Tignan mo, Kuya Kenzie. Nagpaganda si ate para sa iyo.
Kinikilig na wika ng bunso niyang kapatid na si Marlon. Yes, but your sister is more than attractive at morning. Ang sarap niyang titigan kapag magulo ang buhok niya. Para siyang sanggol na bagong gising. Tapos amoy strawberry ang kanyang hininga kahit hindi pa siya nagsisipilyo. Kumikislap ang mga mata na sagot ni Kenzie. Natural, amoy strawberry ang hininga ko dahil yun ang flavor ng Ladies Nick na ininom ko kagabi. Natatawa na bulong ni Mayumi. Umupo siya sa kahoy na bangko at nagkonsentrate sa pagkain. Halos maubos niya ang sinangag, sunny side up eggs at fried span dahil hindi siya kumain ng dinner kagabi, puro alak ang laman ng tiyan niya. Wifey, I'm so happy dahil nagustuhan mo lahat ng mga pagkain na niluto ko. Nakangiti na linta niya ni Kenzie. Really? Did you cook all of this? Hindi halata na marunong ka magluto dahil bilyonaryo ka. Umiinom ng tubig na sagot niya. Yes, I am a billionaire, that's why. I can do so many things. I am sure na magugulat ka kapag nalaman mo ang mga bagay na kaya kong gawin. Confident na sagot nito. Really? You can do so many things? Tutal naman, mayabang ka. Sumama ka sa akin sa bombahan. Ikaw ang maglaban ng mga labahin ni Aling Carmen. What? Gagawin mo ko labandero? Hindi ba pwedeng dalhin natin sa laundry shop ang labahan para hindi tayo mapagod? Tsaka nag-usap na tayo kagabi na hindi ka na maglalabada. Nakalukot ang ilong na sagot nito. Yes, nag-usap na tayo kagabi, pero hindi ko pa naman tinatanggap ang offer mo. Kaya kung gusto mo na magkasundo tayong dalawa, tulungan mo ako maglaba at mag-igib ka ng tubig. Nakangiti na sagot niya at excited na hinila niya si Kenzie papunta sa bahay ni Aling Carmen. Wifey, wala ba kayong tubig? Wala ba kayong sariling kontador ng tubig? Kumakamot sa ulo na tanong nito. May kontador kami ng tubig, kaya lang walang tulong ngayon dahil naputulan kami kahapon. Tsaka pwede ba, huwag mo akong tawagang wifey dahil hindi naman kita asawa. Masungit na sagot niya at nagdadabog na lumayo siya sa tabi nito. Pero napatigil siya sa paghakbang na bigla nitong yakapin ang sexy niyang bewang. Wifey, stop running away from me. Dahil pinapagod mo lang sarili mo. Kasi wala akong plano na lumayo sa tabi mo. Nakangisi na sagot ni Kenzie at hinalikan siya sa tungki ng ilong. Pumikit siya ng mariin nang maamoy niya ang mabango nitong hininga at gumapang ang labi nito sa namumula niyang pisngi. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Tingnan niyo sa Mayumi! Kapit siya ng bilyonaryo at dito pa talaga sila naglalandian sa gitna ng daan. Malisyosong sigaw ni Helen, ang number 1 marites sa kanilang lugar. Kaya galit na itinulak niya ng malakas si Kenzie at inapakan niya na mariin ang kanang paa nito habang galit na pinagmamasdan niya ang mukha ni Helen. Ngumiti ang binata imbis na magalit at niyakap siya na mahigpit. Napasupsup siya sa maskulado nitong dibdib. Nararamdaman mo ba? Ang mabilis sa pintig ng puso ko dahil nakakulong ka ngayon sa mga bisig ko. Kenzie, pakawalan mo ko. Nababaliw ka na ba? Paano mo nasasabi sa akin ng mga bagay na yan, samantalang hindi mo naman ako kilala? Galit na bulong niya sa namumula nitong tenga. Hindi sumagot si Kenzie, pero ngumiti ito ng ubod tamis at pinasan siya papunta sa harapan ng mga tsismosa. Good morning everyone. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na asawa ko si Mayumi. Hindi ko siya kabit. Simula ngayon, sa mansyon na siya titira dahil hindi siya bagay tumira sa lugar na ito na puro judgmental at chismosa ang mga nakatira. Nakasmart na sigaw nito at kinarga siya pabalik sa bahay. Kinilig siya sa kasinungalingan na binata at kinurot ito sa ibaba. Wifey, why did you do that? Masakit na masarap. Kenzie, pwede ba mag-usap tayo na maayos? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Bakit bigla kang sumulpot kagabi sa bar? Bakit sinabi mo sa pamilya ko at mga tao na asawa kita? Samantalang hindi naman talaga kita kilala. Mayumi, you already know me, that I am Kenzie Altavano. Pilosopo na sagot nito. Yes, I already know your name, but I don't know if that is your real name. Malay ko ba kung mabait o masamang tao ka? Kasi alam mo,
Mas nakakatakot ka pa sa mga preso na nakakulong sa bilibid. Dahil para kang kabute na bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. Yes, I am the handsome mushroom. And ako ang sagot sa lahat ng mga problema mo. Nakangiti na sagot ni Kenzie, pero malungkot ang singkit nitong mga mata. Hindi niya maintindihan kung malungkot pa talaga ito or guni-guni lang niya iyon. Listen, I don't have time for jokes. I don't have time for chit-chat. At lalong wala akong oras makipagchismisan sa stranger na katulad mo. Trabaho at pera ang kailangan ko, hindi kaibigan na mayroong saltik sa utak. Nayayamot na paliwanag niya habang kumakawag ang kanya mga paa. Mayumi, Kung bibigyan ba kita ngayon ng 5 milyon, education plan, and house and lot, tatanggapin mo ba? Seryoso na tanong nito. Pinagmasdan niya si Kenzie mula ulo hanggang paa. At kinurot niya ang tigkabila nitong pisngi kasi baka sinapian ito ng bilyonaryong engkanto dahil hindi normal ang kilos ito at pananalita. Suminghot ka ba ng bato kagabi o baka naman kalalabas mo lang galing sa mental hospital at ako napili mong pagtripan? Mayumi, I am not crazy. Normal ang takbo ng utak ko. At kahit kailanman, hindi ako suminghot ng tawas. Paangil na sagot nito. Okay, fine. Kung hindi ka talaga abnormal, bakit gusto mo kong tulungan? At pwede ba, sabihin mo sa akin kung bakit kilala mo ko? Gusto kitang tulungan dahil matalik kong kaibigan ng papa mo at madalas siyang sumasabay sa akin pauwi. Napanganga siya sa sagot ni Kenzie at gusto niya itong tanungin kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng papa niya. Pero hindi niya magawa dahil natatakot siyang malaman ang katotohanan. Kung talagang kaibigan ka ni Papa, may picture ka ba na magkasama kayong dalawa? Yes. Marami akong litrato na kasama ang papa mo. Ito ang cellphone ko. Tignan mo sa gallery lahat ang picture namin. Nanginginig ang mga daliri na pinindot niya ang cellphone at umiiyak na pinagmasdan niya ang pictures ng kanyang papa. I miss you so much, Papa. I'm so sorry. Hindi ko napigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Maliin namang ikinuyom ni Kenzie ang dalawa niyang kamao at tumingin siya sa ibang direksyon upang hindi niya makita ang luha ang mukha ni Mayumi. Nagpahid siya ng luha at sumisinok na ibinalik niya ang cellphone sa binata. Ipapaprint po lahat ng litrato ni Papa. Pakibayaran mo na rin kasi wala pa akong pera ngayon. Next time babayaran kita pag nagkaroon ako ng extra cash. You don't need to pay me. Ang sabi ko nga sa'yo, tutulungan kita, di ba? I don't need your financial help, Kenzie. But I need your help to find out who killed my father. Malungkot ang mga mata at nagtatagis ang mga ngipin na sagot niya. Umirap ang mga mata ni Kenzie at bumilis ang paghinga nito na para bang kinakabahan. Kaya kumunot ang makinis niyang noo habang pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito. Okay, tutulungan kita. Nahanapin ko sinong pumatay sa papa mo. Kung tatanggapin mo ang offer ko, na lumipat ka sa mansyon ko at mag-aaral ulit kayo magkakapatid. Tatanggapin ko ang offer mo, pero hindi ako mag-aaral. Si Marlon na lang ang bigyan mo ng scholarship. At pwede ko bang malaman kung paano mo naging kaibigan si Papa? Nakilala ko ang papa mo noong dumalaw ako sa condominium unit ng kaibigan ko. Nakita ko siya nagwawali sa hallway. Nakangiti na binati niya ako noon, kaya binati ko rin siya. Simula noon, naging magkaibigan na kami. Hindi siya kumbinsido sa sagot ni Kenzie, pero mas pinili niyang ngumiti upang hindi ito magduda. Masaya akong malaman na best friend ka ni Papa. Anyway, ikaw ba ang may-ari ng royalty condominium? No, hindi ako ang may-ari. Ang pagkakaalam ko sa ibang bansa nakatira ang real owner ng royalty. Okay. Pwede bang sa royalty condominium kami tumira? Malambing at nakangiti na tanong niya para pumayag ito. Gusto kasi niya mag-imbestiga. No, hindi kayo pwedeng tumira roon. Pero,
Ipapasyal kita sa royalty at tutulungan kita mag-imbestiga. Kalmadong sagot ni Kenzie, pero umiiting ang panga nito. Sige, maraming salamat. Umaasa sa himala na sagot niya. Marahang tumango si Kenzie bago siya inakay pa uwi. Mama, mag-impake na po tayo. Lilipat po tayo ngayon sa bahay ni Kenzie. Ha? Bakit bigla naman yata, anak? Nagtataka na tanong ni Mama Mila. Mama, matagal na po kami magkasintahan ni Kenzie. Kaya walang masama na tumira tayo sa bahay niya. Nakangiti na pagsisinungaling ni Mayumi at pumulupot ang braso niya sa sexing bewang na binata. Yes po, tita. 4 months ko ng fiancé si Mayumi. Kaya wag ka na pong mahiya sa akin. Kinikilig na sagot ni Kenzie at hinalikan siya sa noo. Diyos ko! 4 months pa lang kayo magkasintahan, pero gusto na kaagad din yung mag-live-in? Ang mabuti pa, pag-isipan muna ninyong mabuti ang bagay na ito dahil mahirap ang buhay may asawa. Tita, hindi po kami magli-live-in ni Mayumi kasi magpapakasal kami ngayon sa West bago kayo lumipat sa bahay ko. Taas noon na sagot ni Kenzie. Nalambot naman ang mga tuhod ni Mayumi at pinagpawisan siya ng malapot. Why did you lie to my mother? I don't lie. Dahil totoo namang magpapaksal tayong dalawa ngayon din. Bulong na sagot ito. Pero, bakit? Wala sa kasunduan natin ang salitang kasal. Yes, wala sa agreement natin ang salitang kasal dahil sisiguraduhin ko na legal ang pipirmahan nating marriage contract. Now move. Sumakay ka na sa kotse bago pa kita buhatin. Malambing na bulong ni Kenzie, pero sobrang lamig ng boses ito, kaya nanginig ang mga tuhod ni Mayumi. Mama, look oh, excited sa honeymoon na future wife ko. Diyos ko, oo nga. O hala, sige, dumiretso na tayo sa munisipyo. Namumula ang buong muka at nahihiyang sagot ni Mila dahil kitang-kita nito ang pamumula ng mukha ni Mayumi. Do you hear that, wife? Excited din ang mama mo na magpakasal tayo. Kinikilig na sabi ni Kenzie at kumindat ito habang tumatawa. Che, ang dami mong alam. Ano ka sinuswerte? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Galit na sagot niya. Wifey, whether you like it or not, you need to marry me dahil strikta at relihiyosa ang parents ko. Magagalit sila kapag nag-live-in tayo. Pero sigurado akong matutuwa sila kapag nagpakasal tayo ngayon at rinato mo akong baby. Nakabungis-ngis na sagot ng binata at hinalikan siya sa tungki ng ilong. Mga anak, teka, sandali. Hindi ba tayo magdadala ng gamit at damit? Paano tayo maliliko? Malumanay na tanong ni Mama Mila. Don't worry, tita. Maraming damit sa mansyon at kumpleto ang mga gamit doon. Casual na sagot ni Kenzie. Okay, pero hindi kami titira sa mansyon mo. Pagkatapos ng kasal, ay uuwi kami dito sa bahay. Alam mo naman na dapat bukod ang bahay na magulang sa kanilang anak na mayroon ng asawa. Naintindihan ko po, tita, pero hindi ako papayag na dito kayo tumira sa squatter dahil lahat ng pangangailangan ninyo ay kaya kong ibigay. Tanggap at mahal ko kayo, katulad ng pagtanggap at pagmamahal ko kay Mayumi. Nakakakilig na paliwanag ni Kenzie. Kaya sinapok niya ito dahil puro kasinungalingan ang lumalabas sa sexy nitong bibig. Oh, you're so sweet, wifey. Che, ang dami mong alam, ang yabang mo. Hindi mo naman ako girlfriend at hindi kita mahal. Umayos ka nga. Nakasimangot na sagot niya. Napalunok siya ng laway nang dumilim ang anyo ni Kenzie at sumimangot ito. Nako, kayong dalawa ay maghiwalay muna. Kanina pa kayo nagbubulungan. Baka magkapalit kayo ng uso. Kinikilig na komento ni Mama Mila. Kawawa naman ito. Walang alam sa totoo nilang relasyon. Kinakabahan na umupo siya sa shotgun seat. Pinatakbo naman ni Kenzie ang kotse papunta sa munisipyo. Ipinarada ng binata ang kotse sa parking lot bago nito binuksan ang pinto at inalalayan siya ng bumaba. Calm down, wifey. Halatang nanginginig sa nervyos sa mga tuhod mo. Paano ko kakalma? Bigla ako nagkaroon ng instant asawa. Diyos ko, maloloka ang puday at puso ko.
dahil hindi pa ako handang magpakasal. Pwede bang ibalik mo na ako sa squatter area para naman bumalik na sa normal ang pagtibok ng puso ko? No, I can't let you go right now dahil mapapahiya ako kay Mayor at sa parents ko. Now smile and walk properly para hindi manghinala ang mga tao na hindi talaga tayo magkasintahan. Malambing na bulong ni Kenzie sa kanan niyang tenga at ngumiti ito ng ubod tamis kaya gumapang ang init sa loob ng kanyang tenga at makinis na balat. Magka-holding hands na pumasok sila sa opisina ni Mayor. Nakasunod sa kanilang likuran si Mama Mila at Marlon. Hello, Mr. Altavano. At sa maganda mong fiancé na si Mayumi. Anyway, where is your parents? Bakit hindi mo sila kasama? Nakangiti na tanong ni Mayor. But deep inside, curious ito kung ano ba talaga ang itsura ng pera si Kenzie. Nasa Paris pa ang mga magulang ko. Next year pa sila uuwi dito sa Pilipinas. Pero alam nila na magpapakasal kami ngayon ni Mayumi. By the way, pwede bang pirmahan na namin ngayon ang marriage contract? Formal na tanong nito. Yes, pwede naman. Pero mas maganda na basahin ko muna ang matrimony ng kasal bago kayo pumirma para alam ninyo kung ano ba talaga ang kahulugan ng kasal. Don't worry, Mayor. Alam namin ang kahulugan ng kasal. Kailangan naming magtulungan, magtiwala at maging honest sa isa't isa. Marriage is give and take. Kailangan naming pahalagahan at ingatan ang isa't isa para lalong yumabong ang aming pagsasama. May plano rin kami magpakasal sa simbahan next year. Kalmado na paliwanag ni Kenzie at hinalikan nito si Mayumi sa noo. Okay, very good. Pumirma na kayo. Mukhang nagmamadali kayo eh. Natatawa na sagot ni Mayor. Yes, nagmamadali talaga kami. Alam mo naman, Mayor, na importante ang bawat oras. Nakangiti na sagot ni Kenzie habang pumipirma ito. Dinampot ni Mayumi ang ballpen at nakasimangot na binasa ang bawat talatang nakasulat sa papel. Palihim na kumislap ang kanyang mga mata na makita niya ang kanyang pangalan. Katabi ang pangalan ni Kenzie. Tumatahip ang dibdib na pinirmahan niya ang marriage contract. Congratulations! Legal na kayo mag-asawa. Humayo kayo at magpakarami. After 1 month, pwede na ninyong kuhain sa registral office ang original copy nitong marriage contract. After 1 month, bago makuha ang copy ng marriage contract at birth certificate sa registral office, dahil ipinapasa iyon sa PSA para malagyan ng code number. Peke ang marriage contract at birth certificate na walang number. Kaya ugaliin nating magbasa upang hindi tayo maloko. Thank you, Mayor. Here's some cash, pamerienda mo, at ng mga empleyado rito sa munisipyo. Hindi kasi kami naghanda ng bongga, kaya ikaw na lang ang bumili ng pagkain. Malumanay na paliwanag ni Kenzie at inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang isang bugkos na pera. Salamat, Mr. Altavano. Totoo pala ang chismis. Nagalante ka. Ngumiti si Kenzie at hinapit ang bewang ni Mayumi. Nag-wave pa ito bago lumabas sa opisina. Bakit nakasimangot ka? Natatai ka ba? Gusto mong puhatin kita papunta sa banyo? Che, hindi ako natatae. Naiinis ako dahil nagmamadali ka. Hindi ko man lang na-feel ang matrimony ng kasal. Nakatulis ang nguso na sagot niya. Be thankful na pinakasalan kita dito sa munisipyo. Dahil kung tutuusin, pwede tayo ikasal ng abogado at kaibigan kong judge. Mas pinili kong pakasalan ka dito sa munisipyo para ipakita sa mga tao na hindi kita pinilit na sumama sa akin. Tumatawa ng bulong sa kanya ni Kenzie. Muntik na siyang matapilok dahil sa kahadutan nito. Segurista ka pala. Yap, sobra. Anyway, saan ninyo gusto kumain? Sa Paris House tayo kumain, Kuya Kenzie. Masarap ang mami at itlog doon. Paborito ni ate. Nakangiti na sagot ni Marlon. Ay, wow! Sana all paboritong itlog. Ako kasi, 2 na ang betlog. May kasama pang footlong. Pero hindi pa rin gusto at paborito na ate mo. Hay buhay! Ang hirap talaga magpapansin at manligaw, ano?
Nakabungis-ngis na lintanya ni Kenzie. Kaya humagalpak ng tawa si Mayumi at Mama Mila. See? Tumawa ka rin. Oo na! Nako, napakakulit mo pala. Namumula ang pisngi na sagot ng dalaga. Sumakay sila sa kotse at masayang pumunta sa Paris House para i-celebrate ang kanilang kasal. Namamangha na pinagmamasdan nila ang loob ng mansyon na yari sa kulay asul na marmol. 3 palapag ito, malawak, 2 ang living room, may movie room, library, opisina, eleganteng kusina, elevator, at matarik na hagdan na sobrang kintab. Kenz, Hush. For now on, don't call me Kenzie because I am your husband now. Mas magiging masaya ako kapag tinawag mo kong hubby. nakatitig sa mukha niya na hiling nito. Okay, susubukan ko. Magpapractice ako. Utal na sagot niya. Dahil diniinan nito ang hintuturo ang mapula niyang labi. Huwag mo subukan. Gawin mo para hindi ako tapakin. Nakangisi na sagot ng kanyang asawa at tumawa ito ng mahina. What do you mean? You know what I mean, wifey. Mahinang bulong nito sa kaliwa niyang tenga. Naghatid iyo ng bulta-bultaing kuryente sa kanyang balat papunta sa puso at utak. Hindi ko alam. Inosente pa ako. Nagbablush na sagot niya, kaya humahagikik ito na malakas at pinisil ang tigkabila niyang pisngi. Don't worry, wifey. I will teach you everything. Anyway, feel at home. Sa second floor titira si Marlon at Mami Mila. Nasa third floor naman ang master bedroom. Doon ka matutulog sa tabi ko. Ayaw! Gusto ko. Kagat-labi na sagot niya dahil sa matinding kaba. Very good. Now follow me. Ililibot ko kayo sa loob ng bahay. Okay, pero wala ka bang kasambahay, driver at bodyguard? Curious na tanong niya dahil sobrang tahimik ng bahay. Marami akong tauhan, pero tuwing gabi lang sila pumupunta rito. Ha? Pero bakit? Vampira ba sila o wolf? Mas mabangis at matapang sila sa vampira. Mabagsik na sagot ni Kenzie bago siya hinila palabas sa elevator. Ibig sabihin, tik-tik kayo. Tapos ako napili ninyo na maging nayna dahil virgin pa ako. Nanginginig ang baba na bulong niya upang hindi maninig ni Marlon at Mama Mila. Sus, ang OA mo. Hindi ako laing aswang, pero saksakan ng gwapo, oo. Ang yabang mo. Tinakot mo pa talaga ako Bitawan mo nga ako. Nakalukot ang ilong ng angil niya. Ayaw kong bitawan ng kamay mo para hindi ka maligaw dito sa loob ng mansyon. Malay mo, mapunta ka sa slaughterhouse. Makahulugan na sagot ni Kenzie at biglang bumangis ang anyo nito. Kaya umatras siya ng 2 hakbang pero napanganga siya na buhatin siya nito. Papunta sa 3rd floor. Feel at home, Mama and Marlon. Bahala na kayong pumili ng kwarto na gusto ninyong gamitin. Ano ba? Ibaba mo ko! Kumakawag ang mga paa na tili niya. Huwag kang magtaray, wifey. Kung ayaw mong itapon kita sa swimming pool. Naglalakad na sagot ni Kenzie. Okay lang, marunong naman ako lumangoy. Oo nga, marunong ka lumangoy. Pero siguradong malulunod ka sa pagmamahal ko. Kasi magaling ako, saka tumahimik ka. Ang bastos ng bibig mo. Kagabi mo lang ako nakilala, pero kung umasta ka, para tayo 10 taon ng kasal. Huwag mong kalilimutan na laro lang ang relasyon natin. Pinipitik ang labi ni Kenzie na pagrereklamo niya. I never forget our deal. At makikilala mo rin ang buo kong pagkatao mamaya. Seryosong sagot ito habang ibinababa siya sa ibabaw na malapad na kama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang sumayad ang labi nito sa namumula niyang pisngi. What are you doing? Bakit hinahalikan mo ako? Wala sa usapan natin ang honeymoon. I'm not kissing you. Ang likot mo kasi, kaya kusan lumapat ang pisngi mo sa labi ko. Nakakaasar na sagot ito. Sus, ang dami mong palusot. Hindi mo pa aminin. Bakit?
Kapag sinabi ko ba sa'yo na gusto kita makasiping, papayag ka ba? Pilosopo na tanong nito. Siyempre hindi. Engot ka talaga, no? Tumabi ka nga. Doon ako uupo sa sofa. No, hindi tayo magpapahinga. Magbihis ka. Aalis tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Kunot noo na tanong niya. Secret. Gusto mong malaman? It's a surprise. Ang taba talaga ng utak mo. Yes, I know. Change your clothes now. Nakaturo sa aparador na utos ito sa kanya. Bumaba siya sa kama at binuksan ang aparador. Kumunot ang kanyang noo nang masalayan niya ang itim na pantalon, itim na t-shirt at itim na jacket na mayroong tatak na serpent sa likod. Para saan ang uniform na ito? Para sa'yo. Suotin mo, bago pa magbagong isip ko. Umiikting ang panga na sagot ni Kenzie. Paano ako magbibihis? Nakatingin ka. Tumalikod ka nga. Masungit na sagot niya. Bilisan mo magbihis. Hihintayin kita sa labas ng kwarto. Malamig na sagot ni Kenzie bago ito naglakad palayo. Dinampot niya ang damit at dali-dali siya nagbihis. He know my size. Pero paano? Siguro stalker ko siya? Naguguluhan na bulong niya habang pinipihit niya pabukas ang saradura. You're beautiful at black uniform, wifey. Humahanga na papuri sa kanya ni Kenzie habang pinagmamasdan nito ang sexy niyang figura. Black uniform? Nothing. Let's go. Malamig na sagot ito at inakay siya papasok sa loob ng elevator. Pumunta sila sa second floor. Kinausap ni Kenzie si Mama Mila na gagabihin sila ng uwi dahil mag-honeymoon daw sila sa 5-star hotel. Kinakabahan na umupo siya sa shotgun. Iniwasan niya na tumingin sa mukha ni Kenzie. Wear your seatbelt, wifey. Ayaw ko. Ayaw kong umalis. Hindi kasama sa kasunduan natin na matutulog tayo sa 5-star hotel. Kagat-labing na sagot niya. So, iniisip mo na angkinin kita ng persahan? Napakababaw ng tingin mo sa pagkatao ko Eh kung tutuusin, kayang-kaya kong bumili ng modelo at artistang babae. Magpasalamat ka. Iniligtas kita at pinakasalan kahit hindi tayo bagay. Now shut your mouth and wear your seatbelt. Ayaw ko. Huwag mo akong pilitin. Bababa na ako. Ayaw ko sumama sa iyo. Umiiling na sagot niya. Fine. Don't wear your seatbelt. Nakangisi na sagot ni Kenzie at pinatakbo nito na mabilis ang kotse sa gitna ng kalsada. Oh my God! Mama! Mama! Tulungan mo ako! Malakas na sigaw niya. Damn! Tumahimik ka nga! Napaka-eskandalosa mo! Nakakabingi ka na! Kanina pa! Naniningkit ang mga mata na sigaw nito. Ang kapal na mukha mo na patahimikin ako. Hindi mo ba nakikita na umpog ano ako sa headboard ng kotse? Naiiyak na sigaw niya. Mauumpog ka talaga kasi tanga ka. Mataray pa. Kanina pa kita nilalambing at inuutusan na ikabit ang seatbelt pero ayaw mo. Nakakapikon na sagot ni Kenzie. Kaya kinurot niya ang kaliwa nitong hita. Aw! Masakit Isa pa nga. Bisit! Bagalan mo pagmamaneho. Nasusuka ako! Nagmenor si Kenzie at hinaplos ang namumula niyang pisngi. I'm sorry. Hindi siya sumagot. Galit na isinuot niya ang seatbelt. Are you mad at me? Kasalanan mo naman kung bakit inasar kita. Napaka-arte mo kasi. Hindi ako maarte. At hindi ako tanga. Ayaw ko sumama sa'yo. Kasi baka ibenta mo ko sa sindikato. Malay ko ba kung masamang tao ka? Hindi kita personal na kilala. Pumayag ako na pakasalan ka dahil gusto kong bigyan ng hustisya si Papa. Masama ang loob na pangangatwiran niya. Kung masamang tao ako, dapat kanina ko pa kay ibinenta. Pero hindi ko ginawa dahil hindi ako scammer katulad ng iniisip mo. Now wipe your tears and close your mouth. Kung ayaw mong totohanin ko lahat ng mga salitang lumalabas siya sa bibig mo. Galit na utos sa kanya ni Kenzie.
Naglaho na ang lambing at ngiti na nakaukit sa mga labi nito kaninang umaga. Masama ang loob na nagpunas siya ng luha at tahimik na pinagmasdan ang maalikabok na kalsada. Binundol na matinding kaba ang kanyang puso nang iliko ni Kenzie ang kotse sa talahibang bahagi ng subdivision. Akala ko ba sa 5-star hotel tayo pupunta? Pero bakit dito mo ko dinala sa talahiban? Hindi sumagot si Kenzie. Binuhay nito ang cellphone at nagdial ng numero. Pagkatapos, kusang bumukas ang mataas sa talahib. Malapad na gate pala iyon. Daan papunta sa secret hideout ng subdivision. Anong klaseng lugar to? Kinakabahan na tanong niya habang pinagmamastan ang malaking bahay na kulay pula. Pumasok ka sa loob para masagot lahat ang tanong mo. Malamig na sagot ni Kenzie habang lumalabas ito sa kotse. Tinanggal niya ang seatbelt at nagmamadali siyang bumaba. Nilapitan niya ang kanyang asawa at hinawakan ito na mahigpit sa braso. What are you doing? Masakit! Kunot noon na tanong nito. Naninigurado lang ako na hindi mo ko rito iiwanan. Of course I won't leave you here. Nalahanapin ka sa akin ni Mommy. Tumatawa na sagot ni Kenzie at bigla siyang kinarga papasok sa loob ng bahay. Bakit mo ako kinarga? Hindi naman ako tatakas. Hindi ko alam ang passcode ng gate. Nag-init ang pisngi na paliwanag niya. Abnormal ka talaga. Lambingin ka at tawayin, galit ka pa rin. Naglalakad na pagreklamo nito. Namilog ang kanyang mga mata nang sumaludo sa kanila ang mga armadong kalalakihan. Sino sila? Sundalo? Hindi. Sino sila? Mga tauhan ko. Ha? Bakit? General ka ba? Nope. Hitman ako. Trabaho ko na itumba ang masasamang tao. Mabangis na sagot ni Kenzie at ibinaba siya sa makintab na sahig. Who is she? Bakit dinala mo siya dito? Maangas na sagot ng sexing babae na kasing puti ng gatas ang balat. She's my wife, Debbie. Oh, really? Kailan ka pa nagkaroon ng asawa, ang woman hater na katulad mo? Masungit na tanong ng babae. Kanina lang. At siya ang magiging kanang kamay ko. Nakaliyat ang dibdib na sagot ni Kenzie at hinalikan siya sa noo at gilid ng labi. Oh, so sweet. Napakainit ang panahon, nangiinggit ka. Nakatikwas ang kiling na sabi ni Debbie at tinitigan siya ng masama. Halatang mabigat ang loob nito sa kanya. Excuse me, pupunta na kami sa underground. Matigas na saan ni Kenzie at hinila siya pasakay sa elevator na iyari sa bakal. Anong gagawin natin sa underground? Doon ko itinali ang wedding gift ko para sa'yo. Kinilabutan siya at umawang ang kanyang bibig tapos nanginig ang kanyang mga tuhod nang tumigil ang elevator. Ayaw kong lumabas. Okay, no problem. Bulong ni Kenzie sa kaliwa niyang tenga at walang paalam na pinasan siya papunta sa malaking kulungan. Kusang pumikit ang kanyang mga mata nang masilayan niya ang dalawang lalaki na nakatali ang mga kamay at paa tapos nakapaning ang mga mata. Open your eyes, wifey. Pagmasdan mong mabuti ang mga lalaking pumatay sa papa mo. Nakakabingi na bulong ni Kenzie. What do you mean? They killed your father. Sila ang may-ari ng Royalty Condominium Building. Nalaman ng papa mo na nagbebenta sila at nag-e-export ng peke ang lahas sa ibang bansa. Kaya pinalo siya sa ulo ng baseball bat at itinulak sa hagdan. Nabingi siya, nang hina at naninikip ang kanyang dibdib matapos siyang marinig ang katotohanan. Umiiyak at naghihinagpis na sumubsob siya sa malapat itong dibdib. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Isa ka ba sa kanila? Isa akong hitman. Trabaho ko na itumba sila. Pero nahuli ako ng dating, kaya hindi ko naprotektahan ng papa mo. Simula noon, hindi na ako makatulog. Inuusig ako ng aking konsensya
Kaya ipinangako ko sa aking sarili na alagaan ko kayo at protektahan. Ito ba ang dahilan? Kaya mo ako pinakasalan? Pinakasalan kita dahil itutumba ka ng mga kagrupo ko kapag nalaman nila na isa kang ordinaryong pukpok. I know mali ang magsinungaling, pero hindi ako nagsisi na pinakasalan kita dahil deserving ka na maging lawfully wedded wife. Pero bibigyan pa rin kita ng pagkakataon na mamili. Kung iiwanan mo ko, mas pipiliin mo sumalib sa aming grupo. Alam ko na masama ang tingin mo sa amin na ibang tao dahil hindi nila alam na mabuti ang aming layunin. Malambing na bulong nito. Pag-iisipan ko ang offer mo mamaya. Pagkatapos ko silang kalbuhin at sampalin. Nanggigigil na bulong niya. Okay, do it. Pero magsuot ka muna ng gloves para hindi ka mabaliktad. Nakangisi na sagot ni Kenzie at ibinigay sa kanya ang gunting at black plastic gloves. Nagmamadali na isinuot niya ang gloves. Tapos, pinanot niya ang buhok ng dalawang lalaki at sinampal ang tig-5 beses sa pisngi, ilong at pipig. Pwede ko pang tanggalin suot nilang piling? Oo, pwede. Hindi naman sila gagalaw dahil wala silang malay. Ginupit niya ang pining. Napaupo siya sa sahig at nabitawan niya ang gunting na makita niya si Harvey. Gusto niyang sumigaw at magwala pero hindi niya magawa dahil bumara ang hangin at sama ng loob sa kanyang lalamunan at tibtib. Alam ko na sobrang sakit tanggapin ang katotohanan. Plano ni Harvey na patahimikin ka kagabi kaya sinadya ko siyang suntukin para mailigtas ka. Ibig sabihin, planado mo ang lahat? Sinadya mo na tanggapin ako bilang GRO sa bar para makalapit ka kay Harvey? Umiiyak na tanong niya. Yes. Ginawa kitang pain para mahuli sila. Kaya naman, ibinibigay ko sa iyo ang pagpapasya. Kung tatapusin mo sila o ipakukulong. Gusto ko na mapulok sila sa kulungan para makita ng ibang tao ang kanilang paghihirap. Siguraduhin mo na hindi sila makakalabas. Nagtatagis ang mga ngipin na sagot niya. Yes, Commander. Masusunod agad ang utos mo. Nakasmirk na sagot ni Kenzie. Gusto siyang pasayahin pero sumimangot siya imbis na tumawa. Sus, umiral na naman ang kasungitan mo. Sus, huwag kang malandi. Hindi pa tayo close at hindi ko pa kilala ang parents mo. Patay na ang parents ko. Namatay sa Cheers si Papa. Nagkasakit naman si Mama. Kasambahay ang nagpalaki sa akin. Doon sila nakatira sa bahay na nakatayo sa tapat ng mansyon. Malungkot na sagot nito. Ibig mo sabihin, kamag-anak mo lahat ng tao na nakatira dito sa Altavano Subdivision? Yes, mga tauhan ko sila. Private property ito. Bawal pumasok ang outsider. Wow! Ang yaman mo ha? Pero hindi mo pa rin ako pwedeng lambingin hanggat hindi mo ko nililigawan. Ganon? Pero mag-asawa na tayo. Oo, mag-asawa tayo sa papel pero hindi sa puso't isipan. Naniniwala ako na magiging masaya at matagal na pagsasama natin kung tayo ay totoong nagmamahalan. Okay, fine. Liligawan kita at mamahalin kita ngayon sa ibabaw ng kama. Pilyong sagot ni Kenzie at bigla siyang pinasan. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Ayaw ko nga. Humahagikik na sagot nito. Nag-echo ang malambing nitong boses sa underground. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Namimihasa ka ng kargahin ako minuminuto. Sus, kunwari galit ka. Pero ang totoo, kinikilig ka sa mainit kong yakap. Nakabungis-ngis na sagot ni Kenzie. Che, hindi kita gusto. Hindi ako easy to get. At lalo namang hindi ako marupok. Aminado ako na gwapo at mabango ka. Pero hindi kita mahal. Nakairap na pangangatwiran niya. Okay, fine. Uutusan ko ang driver na ihatid ka sa bahay. Dito naman ako matutulog sa hideout. Katabi si Deb. Shut up! Wala kang karapatan na mambabae.
habang hindi pa anwal ang kasal natin. Subukan mong mababae. Ipapakulam talaga kita. Galit na pag-aalboroto niya at pinisil niya ang namumula nitong pisngi. See? Nagsaselos ka nga. Nakasmirk na sabi ni Kenzie. Hindi ako nagsiselos, no? Ayaw ko lang pagchismisan ng mga tao na hindi masaya marriage life natin. Sus, nagpapalusot ka pa. Labas naman sa ilong. Kumikislap ang mga mata na sagot ito at ibinaba siya sa gitna ng hardin. Wow! This place is amazing! Para tayo nakaupo sa kaharian ng mga bulaklak. Nakanganga na payag niya habang pinagmamastan ang mga rosas na namumukadkad at mga tuyong dahon at bulaklak na nakakalat sa damuhan. May nakalatad din na golden mat sa damo at may nakahaing masasarap na pagkain at dessert. Do you like my surprise? Yes, I love it! Panandalian kong nakalimutan ang ginawa ni Harvey kay Papa. Namumungay ang mga mata na sagot niya. Kalimutan mo na si Harvey. Ibinalik na siya ng mga tauhan ko sa royalty condominium. Ha? Pero bakit? Baka makatakas siya. Don't worry. Everything is fine according to my plan. I-raid ngayon ng mga pulis ang kondo at ipinasa namin sa kanila at sa media ang video copy ng papa mo at mga illegal na gawain ni Harvey. Hindi sila makakatakas dahil buong mundo ang tutugi sa kanila. Alam mo naman na mabilis mag-viral sa social media ang masamang gawain. Confident na sagot ni Kenzie habang pinipisil nito ang malambot niyang balat. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa at ibinigay mo sa akin. Sigurado ka bang pinakasalan mo ako dahil nakokonsensya ka? O baka naman mahal mo na ako? Nanunukso na tanong niya. Alam ko sa aking sarili na hindi kita mahal, pero tanggap kita. Tanggap ko ang buo mong pagkatao, maging sino ka man. Para sa akin, mas importante ang pagtanggap at honesty kaysa sa pagmamahal. Dahil minsan, nawawala ang pagmamahal kapag naglaho na ang mga katangian ng taong mahal mo. Ibig sabihin, pinakasalan mo ako dahil alam mong tatanggapin din kita maging sino ka man? Oo, ganoon na nga. Maraming babae ang may gusto sa akin, pero hindi ko sila pinapansin. Dahil alam ko na iiwanan nila ako kapag nalaman nila ang tunay kong trabaho. I don't want to be alone on this cruel world. Pangarap ko rin na magkaroon ng masaya at buong pamilya. I admit, I am a bad person. Minsan ko pang inilagay ang batas sa aking mga kamay, pero hindi ko yung pinagsisihan. Magagawa mo ba akong mahalin kahit na alam mo na isa akong hitman? Nakatitig sa mga mata niya na tanong ni Kenzie. Oo naman, dahil mabuting tao ka. Alam ko na mali ang maghiganti, pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko kanina. Deserve ni Harvey na mabulok sa bilangguan. Nakangiti na sagot niya habang hinahaplos ang gwapo nitong muka. Ngumiti ng ubod tami si Kenzie at paulit-ulit na hinalikad ang palad niya. I'm so sorry. Hindi ko naprotektahan ng papa mo. Ayos lang. Siguro yun talaga ang kapalaran ni Papa para mabigyan kami ng magandang buhay. Nakakalungkot isipin ang nangyari. Pero, ganoon naman talaga ang buhay, di ba? Mayroong nauuna at nauhuli. Humihikbi na paliwanag niya. Don't be sad, wifey. Para hindi malungkot ang kaluluwa ng papa mo. Sige ka, baka tumabi siya sa atin at makikain. Ano ba? Tumahimik ka nga. Hindi ko patanggap na pumanong na si Papa. Pero ayaw ko namang makita ang multo niya. Takot ako sa multo at buhay na tao dahil kaya nilang manakit. Nakatayo ang mga balahibo ng paliwanag niya. Sige na nga, tatahimik na ako. Kumain na tayo. Marahan siyang tumango. Nilagyan naman ni Kenzie ng lasagna at beef shawarma ang plato niya. Tapos sabay silang kumain habang nagkakwentuhan. Wifey, anong kursong gusto mong kuhain? Gusto ko maging doktor para magamot ang mahihirap na tao. Kapag ganap na doktor na ako, magpapatayo ako ng ospital
para sa mahihirap at mayayaman. Siyempre, kailangan ko rin ng income para matustusan ang mga kapuspalad. Gusto ko rin isulong ang batas na huwag tatanggihan ng mga private hospital ang mga emergency patient na mahirap lamang. Gusto ko na maging patas ang batas tungkol sa kalusugan. Pero, imposible yung mangyari. Dahil hindi talaga patas ang pag-ikot ng mundo. Kasi, may mga mayayaman na lalo nagsisikap at mayroon namang mahihirap na sobrang tamad. Umaasa ang iba sa hingi at hiram. Hindi sila gumagawa ng paraan para umangat. Pangarap ko rin sana na ipasara ang factory na sigarilyo at alak para tumino na ang mga smoker at alcoholic na tao. Sana isarado na rin ang mga sabungan at sugalan para makapag-ipon na ang mga sugarol. Maraming mahirap dito sa Pilipinas dahil mababa ang sahod, maraming bisyo, sobrang mahal na mga bilihin. Good advocacy, wifey. Pero imposible na matupad ang pangarap mo dahil mababawasan ang income ng bansa kapag isinarado ang factory ng sigarilyo at alak. Maraming tao rin ang mawawalan ng trabaho. Ang mabuti pa, huwag mo nang isipin ang pambuhay na mahihirap dahil darating din ang araw na magsisikap silang umangat. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang magiging setup natin sa loob ng bahay. Siyempre, sabay tayong kakain, magkatabi tayong matulog, at mag-aaral ako online. Final na ba ang decision mo? Natabi tayo sa pagtulog? Nakabungis-ngis na tanong nito. Oo, dahil alam ko naman na kailangan natin mag-honeymoon. Hindi naman ako inosente. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang hardin ng langit. Alam ko na excited kang kumain ng malambot na munay. Grabe ka no, wifey. Hindi ako matakaw, pero 3 times a day ako kakain ng munay. What? Grabe, ang takaw mo nga. Kinikilig na sagot niya. Pwera biro, gusto ko talaga na 3 anak kasi sobrang hirap kapag walang kapatid. Masarap maraming kapatid dahil sila ang karamay mo sa mga problema. Yes, masarap magkaroon ng kapatid. Pero hindi lahat ng tao ay swerte sa kamag-anak kasi may kapatid at kamag-anak na gahaman. Alam mo naman na hindi pare-pareho ang takbo ng isip ng tao. Tama ka, wifey. Kasi ang tumatakbo sa isip ko ngayon ay gusto kitang halikan. Naaakit akong pisilin ang mapula at basamong lapi. Nabitawan niya ang shawarma at kusang pumikit ang kanyang mga mata nang dahan-dahang pisilin ni Kenzie ang kanyang mga pisngi at hinalikan nito ang labi niya. Gusto niyang tumugon pero hindi siya marunong. You don't know how to kiss? Damn, you're so sweet, wife. I like it. Namumungay ang mga mata na papuri sa kanya ni Kenzie at muli siyang hinalikan. Hinaplos nito ang mahaba niyang buhok at niyakap ang sexy niyang bewang. Time out muna! Baka may nanonood sa atin. So? We're just kissing. Che, biglat sa akin ang halik dahil ikaw ang first kiss ko. I am honored, wifey. Kumikislap ang mga mata na sagot ni Kenzie at muli siya hinalikan. Kinarga siya ng kanyang asawa at dinala sa likod ng malaking puno na natatabunan ng mga halaman. Dumilat ang kanyang mga mata na sumayad sa damo ang kanyang likuran. Dito talaga sa garden ang first honeymoon natin? Yup. Mas exciting, di ba? Umaapoy sa pagmamahal ang mga mata na sagot ni Kenzie habang tinatanggal nito ang suot niyang jacket. Tumatahip ang dibdib na hinayaan niya magtrabaho ang kanyang asawa. Sumilay ang matamis na ngiti sa sexy nitong labi nang kumislap ang muti niyang balat dahil sa sikat ng araw. You're very beautiful, wifey. Ano si Kenzie? Naglalakbay ang mga mata nito sa maganda niyang muka, pababa sa perpekto niyang figura. Pumikit siya na mariin at kagatlabing tinanggap ang malambing na yakap at matamis itong halik. Tirik na tirik ang araw na pinagsaluhan nila ang matrimony ng pag-ibig. Sumasabay ang malamyos na huni ng mga ibon
sa musika nagmumula sa kanilang bibig. Wifey, gising na. Tanghali na. Inaantok na idinilat ni Mayumi ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng matamis at napalitan na pagmamahal ang antok ng kanyang nararamdaman nang masilayan niya ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Ang aga mo naman atang gumising. 11 a.m. na po. Lunchtime na. Ha? Pero bakit madilim pa? Kasi nakababa ang mga kurtina. Kumain ka na. Lunch and bed. Ang sweet talaga ng asawa ko. Pero teka, nahihirapan ako kumilos. Ang sakit ng kifay ko eh. Masakit talaga yan. Natusok kagabi at kahapon eh. Nakangirit na sagot nito. Che, tumahimik ka nga. Magpasalamat ka. Pinagbigyan kita kahapon. Namumula ang muka na pagtataray niya. Bakit? Ngayon ba ayaw mo na? O baka naman, excited ka ulit? Ay, hindi. Walang ganon. Kumain na tayo. Hi, wifey. Ang cute mo, maasar. Tama talaga ang desisyon ko. Napakasalan ka dahil ikaw ang soulmate ko. Anyway, pina-enroll ko na si Marlon. Naka-enroll ka naman sa online class. Bukas, mag-aaral ka na ulit. Salamat. Hulog ka talaga ng langit. Kamusta na si Harvey? Hindi ako nanood ng balita kagabi dahil nakatulog ako agad dahil sa sobrang pagod. Nakakulong na si Harvey. Niraid na ang kondo at muling binuksan ang kaso ng papa mo. Mabuti naman. Matatahimik na ang kaluluwa ni Papa. Siya nga pala, pupunta ka ba sa Limbo Bar mamayang gabi? Nakasimangot na tanong niya. Hindi ako pupunta kasi alam ko magsaselos ka. Sus, hindi ako isip bata. Siyempre kailangan mong patakboy ng mga negosyo mo para hindi ka mabankrupt. Pero, huwag kang mamabai ha. Alam ko na hindi mo ako mahal. Pero may karapatan naman ako magselos at pagbawalan ka, di ba? Nasasaktan na paliwanag niya. Ang cute mo magselos. Love mo na ako? Huwag ka mag-alala. Hindi ako titikim at titingin sa ibang kifay. Dahil kifay mo lang ang gusto ko at nilarespeto kita. Kaya naman, hindi ko gagawin ang mga bagay na ayaw mo. By the way, you never call me hubby. Pinagod mo kasi ako, kaya hindi na tayo nakapag-usap kagabi, Happy. Malambing na sabi niya. Say it again. Louder. Happy, Kenzie Altavano, you are my loving husband. Thank you for accepting me, my mother and brother. Salamat. Pinigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ni Papa. Naiiyak sa tuwa na pasasalamat niya. Don't say thank you. Dahil ginamot niyo ang kalungkutan at cute na nakadagan dito sa dibdib ko. You know I can sleep at night. Pero kagabi, ang himbing ng tulog ko dahil kayakap kita. You are my medicine, Mayumi. Nakatitig sa mga mata niya na pahayag ni Kenzie at hinalikan siya sa noo. Tumibok na mabilis ang kanyang puso nang paulit-ulit na lumapat ang mainit at basa nitong labis sa kanyang balat. Hinawakan niya ang tikabila nitong pisngi at hinalikan niya ang labi nito. I promised. I won't leave you until my last breath. Palagi kitang babatayan, katulad ng pagligtas at pagtanggap mo sa buo kong pagkatao. Thank you for showing me what is the meaning of acceptance and love. I know you love me. Ayaw mo lang sabihin dahil nalilito ka. Siguro nga mahal na kita. Simula noong pinagmamasdan kita sa malayo. Habang naglalakad ka sa eskinita at nakikipag-usap sa mga customer. Dati gusto kitang i-table. Gusto kitang iuwi sa bahay. Pero hindi ko magawa. Dahil mabubuliyaso ang plano ko. Tiniis ko ang selos kahit gusto ko nang manuntok. I'm always guiding you from afar. Watching your beauty shining in the dark like a fire. Tumatahip ang dibdib na confession ni Kenzie. Ilang buwan mo na ako sinusundan? Matagal na. Sinusundan kita sa school at pinapanood kitang maglaba. Ang cute mo tuwing basa ang mukha mo at magulo ang buhok mo.
Kaya nga nalungkot at konsensya ako noong mawala ang papa mo dahil malungkot at umiiyak ka. Kaya pa pinakasalan mo ako dahil ayaw mo ako mahirapan. Oo, gusto ko na guminhawa ang buhay mo at gusto kong maramdaman mo kung gaano ako kasarap mag-alaga. Sus, kasama na naman sa usapan ng alaga mo. Kumain na nga tayo. Nagiinit ang pisngi na sabi niya. Umayos siya ng upo at nagsimulang kumain. Beef caldereta, plain rice, mixed veggies at mango juice ang kanilang lunch. Hindi mo ba ako susubuan? Siyempre dapat subuan mo ako dahil kinain ko ang kif. Ito na nga susubuan na kita. Namumula ang buong muka na sabi niya. Humagalpak ng tawa si Kenzie at pumulupot ang mga plaso nito sa bewang niya. Ano ba? Huwag mo ko yakapin. Ang hirap kumain. Kinikilig na pagrereklamo niya. Sus, panay ang reklamo mo. Ang dali lang naman. Subuan mo ako. Susubuan kita. Ikaw talaga? Ang tigas ng ulo mo. Ayaw patalo Siyempre, ako ang master sa lambingan. Nakabungis-ngis sa pangangatwiran ni Kenzie bago siya sinubuan ng kanin. Hindi sila magkasintahan. Mahirap at malungkot ang buhay nila noon dahil sa mga pagsubok. Pero nanatili ang kabutihan at pag-ibig sa kanilang mga puso at mas pinili nilang tanggapin at huwag husgahan ang isa't isa. Kaya nagtagumpay sila na maging masaya at maayos ang kanilang pagsasama. Importante ang pagtanggap dahil doon mo makikita kung gaano kabuti ang iyong puso. Alam nating lahat na maraming judgmental dito sa mundo. Kaya naman sobrang swerte mo kapag nakatagpo ka ng tao na tanggap at mahal ang buong mong pagkatao. Araw-araw tayo mangarap. Sabayan ng dasal, sipag at syaga. Dahil ang pangarap na walang pagkilos ay hindi matutupad. May kasabihan nga tayo na daig ng taong masipag ang maagap. Ugaliin din nating araw-araw na maging mabuting tao dahil kailanman ay hindi magtatagumpay ang gumagawa ng masama. Siguro nga masaya at masagana sa umpisa, pero sa bandang huli, babawi si karma katulad na nangyari kay Harvey. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Paalam!